Let's pray. Ama naming Diyos na ang inyong tahanay nasa mga langit. Minsan pa, Ama, kami dumudulog sa inyong luklukan ng awa. Taus-pusong nagpapasalamat. Ang iyong banal na Espiritong siya nag-uudyok sa amin upang magkaroon ng paghahangad sa aming puso. Naunawain at talastasin ang inyong banal na salita. Minsan pa inyong pangunahan, ang inyong abang lingkod, Brother Epi, na siyang mangunguna sa pag-aaral namin ngayong gabi, ngayong umaga sa Pilipinas. At ang mga katotohanang mahahayag sa amin ay tumimo sa aming puso't isipan, maghubog sa aming pagkatao, maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng inyong magandang balita ng kaligtasan. Sa ikahihikayat ng marami pang iba, alang-alam po lahat sa banal na makapangyarihan pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. 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 So isang magandang gabi dito sa New York at magandang hapon dyan sa California. Magandang hapon dyan sa Canada kay Brother Jasper at magandang tanghali sa Pilipinas, Mindanao, kay Pastor Jun at Brother Lowen. Sa ating pag-aaral ngayon, patuloy pa rin natin pinag-aaralan yung sanctuary. Yung last na furniture na pinag-aaralan natin last time ay yung altar of incense. Altar of incense. Naalala nyo mga kapatid, at natanggap nyo na yung no? Natanggap naman yung PowerPoint. PowerPoint. Meron lang akong dinagdag dito for emphasis. So sa mga, kasi ilalagay ito sa YouTube, sa mga makakarinig, ito ay pag-aaral. At kung meron kayong mga comments, meron kayong mga karagdagan, meron kayong tanong, pwede nyo naman i-comment. Thank you kay Brother Lowen na ilalagay ito sa YouTube. Yung first and second natin hindi yata pa nailagay, so magre-recording tayo ng special. Hindi siya discussion, parang presentation lang. Siguro mga next week kasi busy kami ni Tito Piper nyo sa 13th year anniversary ng ating small group, yung Power of God's Grace. Gagawin na ngayong Friday, Saturday hanggang Sunday. So, bago tayo mag-umpisa nito, babasa muna tayo ng isang talata, dalawang talata, isang kung anong instruction ng Panginoon kay Moises at ano ang application natin. Kay Brother Jasper, makita mo tong color coding ng mga letters. Pag itim, yan yung nangyari doon sa Old Testament. Yung green, yan yung ating actual experience ng ating Christian walk, Christian living. Yung blue, yan yung ginawa ng Diyos kay Kristo para sa atin. So meron tayong color coding para hindi tayo malito. Ngayon, bago tayo magpatuloy, bakit pag-aaralan natin itong sanctuary samantalang dapat naman doon na tayo sa reality, wag na tayo dito sa anino. Kasi itong anino siya magiging foundation sa pagkakilala natin kay Kristo. Tatlo pa lang babasahin natin, tatlo. Una, bahala na kayo mag-divide ng inyong, gusto niyo ako na mag-divide sa inyo? Unahan natin si Kuya Rafi. Kuya Rafi, pwedeng pabasa ng Luke chapter 24, verse 44 and 45. Si Kuya Pipes ay Hebrews chapter 8, verse 3. Tapos, either si Brother Lowen or Brother Jasper or Brother Robert, Brother June, sa Hebrews chapter 12, verse 2. Titingnan natin kung itong mga verses na to, ito yung mag-encourage sa atin. Bakit bigyan natin ng kahalagahan na pag-aaral ng sanctuary? At magandang gabi dyan kay Ate Nets. Katabi mo ba, Kuya Rafi, si Ate Nets? Ano sa akin? Luke 24, 44. 44. Luke chapter 24, verse 44.
Isang Kuya verse Pipes. lang? Ah, Okay. Verse 44. Then he said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, mhm. that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." Yan. Mhm. Thank you, Kuya Rafi. So, itong pinag-aaralan natin na sanctuary para makilala natin si Jesus ng lubusan under the guidance ng Holy Spirit, ng revelation ng Holy Spirit. Titingnan natin siya yung sinabi niya na ang iyong kautusan ni Moises, yung Book of the Law, that's the first five books ng Old Testament, tsaka yung major tsaka minor prophets, tsaka mga Psalms. Walang ibang tinutukoy doon kung hindi siya mismo. So itong sanctuary na kung paano rini-educate ng Panginoon ang mga Israelites after 430 years na wala silang knowledge about God. Narinig ng nila mga Hebrew sila, naniniwala sila sa Diyos. Pero based sa kanilang experience, nasaan ang Diyos? Naalala nyo nung tinanong ni Gideon si nung tinanong ni Gideon yung angel, narinig namin sa mga lolo namin na hinati daw ng Diyos yung dagat, yung Red Sea. Nasaan siya ngayon? Bakit kami nasa ilalim ng kapighatian? Okay, so yun. So napakahalaga na makilala natin si Jesus, yung sanctuary message sa Old Testament, yan yung gospel preaching. Pangalawa natin, Kuya Pipes. Hebrews chapter 8 verse 3. Mhm. For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices, wherefore it is of necessity that this man have somewhat also to offer. Tuloy mo sa 4 and 5. Si Jesus yan, ano? For if he were on earth, he should not be a priest, seeing that there are priests that offer gifts according to the law, who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. For see, saith he, that thou make all things according to the pattern should be in the mount. Yan. Anong in-admonish ni Lord nung gagawin niya na yung tabernakulo? Natingnan niya. So nandiyan yung see. Ngayon, pag in-apply naman natin yan sa ating bilang Kristiyano na pamumuhay, papasok tayo doon sa Hebrews chapter 12 verse 2. Brother Lowen? Brother Lowen or Brother June? Depende. Wala. Brother Lowin lang. Brother Lowen, oo. Kung available. Nasa labas kasi ako eh. Okay. Brother Lowen, available ka ba sa Hebrews chapter 12 verse 2? Pag hindi, si ano na lang, si Ate Nets. Ate Nets. So, Kuya Rafi at Kuya Pipes, Ate Nets, tapos kung merong available mamaya. No? Hello, okay na? Okay na, okay. na. Sige. Di pala nadinig yung kanina. Oo. Fixing your eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning Yan. its shame, and sat down in the right hand in the throne of God. Yan. Amen. Nandun lahat ng activities ni Jesus. Ano daw ang gagawin natin ni Jesus? Titingnan natin. So si Moses Master. in-admonish nung itatayo niya na yung building, yung tent, in-admonish siya na tingnan mo. Ano ang nandun sa tent ng unang pag-aaral natin? Sabi ni David, thy way, O Lord, is in the sanctuary. What way? Way of redemption, way of salvation. So dito sa last part na pinag-aralan natin last week, dito pinapakita ng ating mga prayer na under the guidance ng Holy Spirit, Romans chapter 8:26. Kasi hindi naman tayo marunong mag-pray. So tinuturuan tayo ng Holy Spirit. So prayers of the saints are mixed with the merits of Jesus Christ. Pag sinabing prayer of the saints under the leading ng Holy Spirit yan, gusto ko lang i-emphasize ito kasi yung iba ayaw mag-pray kasi nahihiya, hindi marunong. Walang marunong sa atin mag-pray. Holy Spirit talaga. Based at isama dito yung ginawa ni Kristo para sa atin, Christ's righteousness, our worship
is acceptable to God. Ngayon, by the grace of God, naintindihan natin itong gospel message, walang puwang ang self-righteousness. All is Christ's righteousness. The one who worship God must worship God in spirit and in truth. So ito yung last furniture bago siya yung high priest papasok sa most holy place. Ngayon, yung holy place tsaka most holy place, divided yan ng kortina. So, sa buong sanctuary, merong 3 kortina. Yan na yung mag-uumpisa muna tayo dito. Kung mababasa natin yan, merong tinatawag na gate, merong door. Yung gate tsaka door, interchangeable ang paggamit niyan. Gate, door, tsaka veil. Pero yan lahat ng materials, pare-pareho yan ng materials. Kaya lang gate yan kasi yan yung pinaka-entrance mismo doon sa sanctuary court. Yung door naman, kaya ginamit yan yung pagpasok doon sa temple ng sa holy place. Yung pangatlo, yan yung veil. So tatlong papasukin natin. O yun ang ng mga Israelites 3. Paano nakalink ito? Tingnan niyo mga kapatid, itong message ng justification by faith or righteousness by faith, hindi ito imbento dito sa New Testament. Hindi nagbago ang teaching. Galing pa rin ito sa Old Testament through sanctuary message. Iti-check nyo yung mga verses dyan sa inyo na lang. Titingnan natin mga kapatid, napakaganda nito. The gate, the door, and the veil. Ngayon, yung materials na ginamit dyan, pare-pareho lang. Pero iba-iba ang functions. Ang una, pagpasok natin kay Kristo. Pangalawa, nandiyan na tayo kay Kristo, mararanasan na natin yung Christian living, holy living doon sa door. Papasok tayo sa temple. Yung huli, most holy place. Paano papasok dito yung message ng justification by faith? Yung 3 process of salvation. Yan mismo. Yung gate, yan yung justification. Pinasok tayo ng Diyos doon kay Kristo, tinanggap natin that justification becomes ours by faith. So yung message ng justification, magiging justification by faith and magiging experience na natin ngayon. Okay? Yung justification is for the whole world, but the experience is always by faith. Yung faith natin mga kapatid, hindi yan magdadagdag or magko-contribute. Yan ay mag-aalaw lamang sa atin na ma-experience natin yung justifying grace ng ating Panginoon. So yung gate, it represents the gate into the court. Pagkatapos natin na justified by His blood, through the guidance of the Holy Spirit, mamumuhay na tayo. Yan na yung sanctification. Papasok tayo dun sa holy place. Diba? So ngayon, naghihintay tayo ng glorious second coming ni Jesus Christ. Yan yung glorification. Pero ngayon pa lang, hindi pa dumarating si Jesus, ngayon pa lang meron na tayong direct access to the throne of grace. Because, Go ahead. May naalala rin kasi ako, yung ina-address na mga aspects ng sin problem nung 3 phases ng justification, sanctification, tsaka ng glorification. This is justification. Dito yung daily, hindi ba? Forgiveness yan. Yung grace ng Panginoon, 24/7. Forgiveness ang ina-address dyan sa justification. Pagdating sa sanctification, yung Day of Atonement, cleansing naman. Hindi ina-address dun yung forgiveness kasi yung forgiveness dito 24/7. Doon cleansing. Pagdating doon sa glorification, yung blotting out of sin. Yung tatlong yun, tumutugma sa justification, sanctification, saka glorification. Maganda talaga to. Nandiyan talaga yung gospel. Amen. So mga kapatid, thank you Kuya Pipes. Huwag tayo mag-isip na dito lang sa New Testament yung justification by faith. Doon talaga yan. Kaya sinabi ni Pablo sa Hebrews chapter 4 verse 2 na mag-ingat tayo, baka kapusin tayo na ang ebanghelyo, the gospel, the good news was preached to us as well as to them. Sino yung them? The Israelites na lumabas doon sa Egypt.
Paano na-preach sa kanila yung gospel? Through the sanctuary Mhm. services. Galing. Kompleto talaga sila. Ang danger lang na iingatan natin mga kapatid, na dapat si Jesus ang makita natin dito. Hindi yung mga furnitures, rituals, services. Anyway, next week, kung matapos tayo ngayon, kasi first part ito naging pang third or fourth part na yata ito ng ating unang subject. Ano? Yung God's visual aid of salvation, itong sanctuary. Hopefully matapos natin. Pero parang hindi kasi napakalaga. So, ulitin ko, for the record, the message of justification by faith, the three angels message, everlasting gospel, hindi ito bago sa New Testament lang. Doon pa ito sa Old Testament through sanctuary services. Kaya sinulat ni Pablo, papansinin nyo, alam ko naman nag-aaral kayo eh. Papansinin mo mula Hebrews chapter 4 tsaka Hebrews chapter 6 at chapter 8, gumugol talaga si Pablo ng pagiging saserdote ni Kristo. Bakit? Yan ang pag-aaralan natin next week pag matapos natin ito. Pag hindi, sa susunod. Huwag tayong magmadali kasi kailangan natin namnamin, nguyain. Kasi hindi tayo program-oriented na study na makatapos lang, malipas lang yung oras, tapos na. So by the grace, kaya nga pag may comments kayo, may question, ano natin dito. Tsaka we have to acknowledge na ang teacher talaga natin dito, kahit sa pagpasok sa holiest of holies, Holy Spirit pa rin. Siya talaga yung mag-guide sa atin papunta kay Jesus. Ano? So yan. Ngayon, titingnan natin itong mga kortina na ito, yung gate, yung door, yung veil mula sa Old Testament at paano ito nakalink kay Jesus sa ating karanasan ng kaligtasan. Babasahin natin si Ate Nets. Ate Nets? Hi, Sister Eda. Magandang gabi sa iyo dyan. Hello. Akala ko naka-mute ako, hindi pala. Maayong gabi. Mayang gabi Ngayong dyan sa gabi, New Jersey ba o Virginia? Virginia yan. Virginia. Ate Nets? Exodus 40:33. And he erected the courtyard all around the tabernacle and the altar and hung up the curtain for the gate of the courtyard. So Moses finished the work. Yan. So kita nyo yung nagtayo actually utos ito ng Panginoon. Anong ginawa niya? Tayo siya ng courtyard, tapos doon sa tabernacle, doon sa may altar, merong tinatawag na kortina para magiging gate, magiging pinto. Yung root word ng gate dito sa Exodus 40:33 sa Hebrew. Kuya Pipes, gawin kitang co-host. Co-host, sige. Just in case may mga dumating. Oo. Co-host. Yan. Para tuloy-tuloy. Yan. Yung showar or showar, parang ganon. Ang ibig sabihin niyan, split, open, reason out. Ano? Magandang tanghali dyan, Kuya Pips. Happy birthday kay Kuya Pips dyan, no? Sa Cavite, kasama natin ngayon, kapatid ni Kuya Piper yan. Yan yung partner natin sa Bohol at Palawan. Siya yung ating official driver sa ministry. Okay? So ngayon, sa Hebrew Kaldi lexicon, itong split, open, reason out, or estimate, ang meaning niyan ay set free or to set a price. So doon pa lang sa kortina, na unang gate na pagpasok natin kay Kristo, yun na yung justification natin, kaya set free. Freedom, no? Oo. So Grabe. tiyak na si Kristo mismo ang nag-set free sa atin. Ang pag-set free niya sa lahat ng tao mula sa sumpa ng kasalanan. Ano yung sumpa ng kasalanan? Goodbye to life forever. So gate, nandito pa lang tayo sa gate ha. Pero yung gate na yan, pare-pareho ang application niyan, iba-iba lang yung experience. Getting into Christ, into the kingdom of God,
living a life that is according to the kingdom of God. Kasi mga new creature na tayo kay Jesus Christ. Tapos yung glorification doon sa most holy place. Ngayon, balik tayo kay Kuya Rafi. Kuya Rafi, pwedeng pabasa ng ano? Pwedeng pabasa ng Hebrews, Exodus 26, 31 and 32. Verse Pagkatapos, 31. kung merong magandang translation, alam ko merong translation yan si Sister Ede. Eh. Sige, Kuya Rafi. Verse 31. You shall also make a veil of blue, purple, and scarlet material, and fine twisted linen. It shall be made with cherubim, the work of a skilled embroiderer. Then you shall hang it on 4 pillars of acacia overlaid with gold, the hooks also of gold, and 4 bases of silver. Yan. Tingnan niyo yung kulay, tatlo. Alam naman natin, nagre-represent yan ng righteousness, ng power, ng sovereignty ng Panginoon, yung blue. Yung scarlet, yan yung ating humanity na pinasok, na dungisan, na biktima ng kasalanan, which is subject to death. So yung humanity natin na kailangan ng tagapagligtas, si Kristo bilang Diyos, nagkatawang tao. He was made like unto his brethren. He was made flesh. He was made sin for us who knew no sin. So kinumbine. So dun sa kortina na yan, alam naman natin sa Hebrews chapter 10, verses 19 to 21, na yung veil na yan, yan yung humanity ni Jesus. Anong gagawin dito sa veil na ito? Ibibitin. Ngayon, yung veil na yan, wala siyang rod na para magsabitan, talagang nakaano lang yan. Basahin natin yung isa pa, Kuya Rafi, kasi ikaw naman ang nandyan na. 27 verse 9. Verse 9. You shall make the court of the tabernacle. On the south side, there shall be hangings for the court of fine twisted linen, 100 cubits long for one side. To enter ngayon, pass beneath the hangings, one had to lift the bottom of the curtain and stoop down and go under the curtain. This bowing to enter shows the right attitude of heart. For when we come to Jesus, we come humbly in need of a Savior. yan. Doon sa Exodus 27 verse 9, ibibitin lang talaga ito, wala siyang sabitan. Doon sa poste mismo, doon siya ibibitin. Ibig sabihin nito, yung pare na papasok doon, yung sacerdote na papasok doon, kukunin niya yung ilalim ng kurtina at yuyuko siya. Nakita natin ano? Bakit kasama dito yung pagyuko? Bakit hindi na lang buksan ng ganito? Ano? Kailangan talaga yuyuko. Tingnan natin kung paano ito. Tayo ng mga believers ngayon na sumasamba sa Panginoon. No? Yung style talaga ng Panginoon, paano niya i-communicate kahit yung ating pagsamba sa Kanya, pagturing sa Kanya. No? Tingnan natin dito. Si Kuya Pipes. Exalt the Lord our God and worship at His footstool. He is holy. Ano yung footstool ng Panginoon? Heaven is His throne, and earth is His footstool. Anong ibig sabihin yan? Talagang pagsamba natin sa Panginoon, meron tayong, by the grace of God, the mind of Christ, na nagpapakumbaba at kinikilala natin siya na siya ay banal. So hindi tayo basta-basta sisimba kasi member ako ng church, may part ako dito. Talagang meron tayong tinatawag na honor. Ano naman ang sabi ni Pablo? Ephesians chapter 3 verse 14. Si For this Atenet. reason, Ikaw na, Kuya Pipes. for this reason, I bow my knees before the Father. Wow. Ephesians 3:14. Sabi no? So yan yung kortina dun sa pagkatao ni Kristo na kanyang tinaglay sa kanyang banal na kasaysayan, kasama yung kanyang original na nature, his divine life, original, unborrowed.
and derived, ano? So pinagsama. So doon sa kortina na 'yon, pagpasok ng saserdote, it could be daily or once a year kasi every 10th day of the 7th month yung Day of Atonement. Ganun ang gagawin ng saserdote. Yuyuko talaga sila. Ganda, no? Yan. So ngayon, punta na tayo dun sa pinaka-inner veil. Si Atenets. The inner veil, the holy and most holy places of the earthly sanctuary were separated by the inner veil. This was to keep a protective barrier between the priests who ministered daily in the sanctuary and who were sinful men from the direct presence of God, Tuloy natin. which appeared in a cloud above the mercy seat of the ark in the most holy place. Had they been exposed to God directly, they would have been destroyed, for the glory of God is as a consuming fire. Yan. Mhm. So kaya kailangan meron talagang mamamagitan. Yung kortina na yan, 4 inches thick na 3 kulay doon sa inner veil, sa most holy place. Kasi pag exposure na total exposure, talagang walang mabubuhay. Patuloy lang tayo, Atenes, ha? Dito pa tayo sa itim. Therefore, whenever the priests performed the daily application of blood from the sacrifices of the eastern court, the closest they could get to the mercy seat, whereupon mercy was obtained, was before the veil in the holy place. Yan. So yan yung pinakamalapit na lang pwedeng lapitan ng Panginoon, ang Diyos. Magkatabi lang yan, kortina lang ang pagitan. So ngayon, tayo yung mga tao na mga makasalanan, sa Diyos na naglalang sa atin na banal at makapangyarihan, ano ang pagitan natin? Kasi ang kasalanan ang nagpahiwalay sa atin. Ano lamang ang namamagitan sa atin? Kortina lang. Ano nga yung kortina? Si Kristo. Yung si Kristo ang kanyang Humanity ni katao. Kristo. Oo. Sige, Atenets. While they were only about 5 cubits, less than 10 feet away from the mercy seat, the best they could do was to look in the direction of the mercy seat by faith, lest they die. Yan. Mhm. So, kahit hindi na nakikita na yung mercy seat, doon sila dapat ang mind nila nakafocus doon sa kabanalan ng Panginoon. Kasi pag dediretso lang sila doon, talagang mamamatay sila. Brother Lowen, ikaw ngayon ang magbabasa dito tungkol sa ginawa ni Jesus para sa atin. Sa Romans, no? Hindi, dito muna sa taas. As soon as Jesus died on the cross, reconciliation to God and to his holy law, which is a transcript of his character and the foundation of his throne, became an historical event. Romans 5:10. For if we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son. Much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. Yan. Kita mo itong verse na to, loaded. Hindi tayo reconcile ng Panginoon nung lumapit tayo sa Kanya. Hindi tayo reconcile ng Panginoon nung nagbago na tayo. Reconcile tayo ng Panginoon habang tayo ay mga kaaway niya. In a sense, hindi naman niya tayo inaway. Tayo ang nagrebelde sa Kanya. Ano? So, iyan ang sinasabi, while we were enemies. Tinan mo, hindi linagay while we were enemies of God. Ang nakalagay, while we were enemies in the sense na tayo talagang nagrebelde sa Kanya through the sin of Adam. Anong ginawa ng Diyos? He is the offended party. He is the one who initiated the reconciliation. Tapos titingnan nyo yung verb tense dyan. We were reconciled to God. Paano tayo na-reconcile? Ayan na yung to the body of Jesus Christ. Yan yung namamagitan sa atin. Through death of His Son, much more. Having been, hindi lang tayo pinagkasundo, kung hindi mas higit pa dito. Anong kahigit? Alam mo, nag-away tayo, nagkasundo tayo. Dito sa kay Kristo, sa case natin, dahil makasalanan tayo, the only thing that we deserve is death. So dito,
hindi lang tayo pinagkasundo ng Diyos, pinatawad sa ating kasalanan, iniligtas mula sa kasalanan, tiyak meron tayong kaligtasan. Kung mabasa pa nga natin yung verse 10 sa Romans chapter 5 verse 11, verse 11, ay talagang napakaganda. Ano? So dito nakita natin ang reconciliation is God's initiative, God's determination, God's disposition in his heart, no? Okay, si Sister Eda, pabasahin natin, Sister Eda. Kung available siya. Yes. Mhm. The perfect evidence of this reconciliation was manifested within the sanctuary at the hour of evening service. The inner veil that separated from the holy to the most holy place was the immediate torn from top to bottom. Thus, the barrier between sinful man and a holy God was removed at the death of Christ. Wow. Papansinin natin mga kapatid, ano, yung paghati ng kortina galing sa taas pababa. Bakit in-emphasize ito ni Matthew? Alam mo naman ang theme ni Matthew that Jesus is the King of Kings, the Lord of Lords, Sovereign God. Na ang reconciliation at ang kaligtasan na ito, pagpapatawad ng kasalanan, ay nagmumula talaga sa langit. Kaya yung three angels message is a message from heaven. Papunta dito sa mga makasalanan. Nagbibigay ng mabuting balita. Kasi depressed tayo, makasalanan, nagkakasala tayo. Kaya ang everlasting gospel nagbibigay sa atin ng kapayapaan, inner peace. So from top to bottom. Kasi alam din ng Panginoon na pag merong naka-duty doon na saserdote at nahati yung kortina, baka mamaya sabihin, hinati ko na lang yun kasi namatay naman si Jesus. Talagang wala talagang human contribution kahit doon sa sanctuary na nangyayari. Ano? Puro action ng Panginoon. Kaya ang mga saserdote, mga pinili ng Panginoon kung sinong gagamitin niya. Ngayon, tayong lahat, pinili ng Panginoon. Tinawag ng Panginoon. Ginawa niya tayong kingdom of priests. Yung word na kingdom, ano yan? Government eh. Pero bakit kingdom of priests? Kasi tayo ang kanyang mga lingkod ng kanyang kaharian. Hindi natin maramdaman yan, hindi natin matanggap kasi sa sarili natin talagang we are unworthy. But praise the Lord, God removed that barrier through the death of His Son. So, itong sinabi dito na pinunit mula sa taas, ang ibig sabihin yan mga kapatid, nung namatay si Kristo, yung ating makasalanang pagkatao, pinunit na rin doon sa cross. Kaya bagong linalang na tayo, meron na tayo ngayong direct access to the throne of God. Sabi, no? Oh. Balikan natin si Ate Nets. Ate Nets, ito na yung ating experience. Now we have direct access to God through our heavenly high priest, Jesus Christ. There is now no need to go through another human priest because we can have boldness to enter the holiest or most holy place by the blood of Jesus. Tuloy. Paano? By a new and living way which He consecrated for us through the veil, that is His flesh. Maliwanag talaga si Pablo na kasi sinulat niya itong Hebrews sa mga Hudyo na naging Kristiyano na laging persecuted, mga discouraged, tapos parang gusto na naman nilang bumalik na lang siguro doon sa relihiyon nila na itong mga rituals. So lagi niyang pinakilala si Kristo sa language ng sanctuary. Kaya yung sinasabi dito na veil, yung inner veil, in specific talaga niya. That is His flesh, His humanity. We can humble. Di basahin kaya natin ito. Hebrews chapter 10 verses 19 and 20. Hebrews chapter 10 verses 19 and 20. Hebrews chapter 10, verses 19 and 20. Mhm. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the most holy place
by the blood of Jesus, by a new and living way open for us through the curtain that is His body. Hmm. So paano tayo pupunta ng direct sa Panginoon? Sa kabanal-banalang dako? Through His body na napunit dun sa cross. Di ba? Kaya sa Romans chapter 5, sabi dito sa Romans chapter 5, verse 2, by whom we have access by faith to this grace wherein we stand, rejoice in hope of the glory of God. Amen. Grabe, no? Kuya Pipes, naalala mo Amen. tong, may sasabihin ka, Kuya Pipes? Hindi, Naalala mo napaamin tong lang. Bible, Bible na luma. Nandito yung sira-sira na. Hmm. May sasabihin ka, Kuya Pipes? Hindi, sabi ko amen. Napaamin lang. Okay. Maganda kasi. Oo. So ulitin ko mga kapatid, nung napunit yung veil, napunit kasama ni Kristo ang ating makasalanang pagkatao. Hinatulan ng Diyos doon sa cross. At ngayon, dahil hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili na magilang mga makasalanan, meron tayong direct access to the throne of grace. Kaya pag inutusan tayo mag-pray, pray talaga tayo. Ano mga kapatid? Tsaka nga pala, nung napunit yung veil, di ba namatay siya? Yun yung katuparan ng John 1:29. The Hmm. Lamb that taketh away the sin of the world. Yan. So, anong ginawa ng Diyos doon sa kasalanan natin? Kinuha niya talaga. Hindi niya tinakpan. Ang tatakpan niya, yung kahihiyan natin sa ating Christian experience. O, Kristiyano ka na, bakit ganyan ka pa? Ba't ka na gaganyan? So, maraming gaganon sa atin eh. So, si Jesus ngayon yung ating covering. Siya yung ating mercy seat. Siya yung ating propitiation mediator. Yung word na propitiation actually, yung sa King James, ginagamit yan sa pagan practice. Na, kita nyo, yung mga pagan, maghahain sila, maghahandog sila. Kuminsan yung sariling katawan, kuminsan yung mga anak nila, minsan mga hayop. Titingnan natin, kopya-kopya ba ang Diyos na may hain-hain? Hindi. Yung sa pagan, maghahain sila ng hayop para pakalmahin ang Diyos nila na galit sa kanila. Kasi meron mga evil spirit dun sa katawan nila. So ngayon, maghahain sila. Sa Panginoon, hindi. Galit ang Diyos sa kasalanan kasi papatayin niya ang kanyang minamahal, tayo. So ngayon, para matuto tayo, malaman natin na meron tayong kasalanan, tinuruan niya through the sanctuary services na siya ang magbibigay. Talagang hindi pwedeng maglinis ng dugo yung mga dugo ng mga hayop. Tuloy natin. Si Ate Nets pa ba nagbabasa, no? Ate Nets? Hindi na si Sister Eda kanina. Si Sister Eda na, no? Ah, Sige nga, Sister Eda. Okay. This does not prevent the need to cleanse God's sanctuary. There is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Amen. We can now come directly to God as priests through Christ. Yan. Amen. So ngayon, tayo ngayon ang ginawa ng Panginoon na kanyang saserdote, mga lingkod. So doon sa mga taong hindi pa nakakaalam, tuturuan natin sila ng tungkol sa Panginoon in the context of the sanctuary message. Basahin natin Revelation chapter 1, 5 and 6. Pabasa natin kay Kuya Rafi. Kuya Rafi? Revelations 1:5-6. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loves us and has freed us from our sins by his blood, and has made us to be a kingdom of priests, to serve his God and Father. To him be glory and power forever and ever. Amen. Yan. Kita natin mga kapatid. Wow. What a God we serve. Jesus Christ. We are kingdom of priests ng kanyang tatay. Ano, feel natin yan? Hindi. Firstborn. Totoo? Oo. So anong hinihingi ng Panginoon?
tanggapin natin na totoo ito. Mm. So sa pamamagitan ng pag-aaral nito, madadivert yung mind natin sa halip na pakipagdebate tayo sa yung mga dapat makilala natin si Jesus kasi ang pwede lang natin maibigay si Jesus kung meron tayo. Kaya yung tamang information, maganda yun kasi nabigyan tayo ng tamang information eh. Pero yung information hindi yung magta-transform sa atin. Only the truth as it is in Christ. Paano natin makita si Christ ngayon? At paano natin ma-link yung Old Testament? Doon nga sa sanctuary. Tingnan mo yung sanctuary, nandyan yung lahat ng mga terminology. He has freed us. Paano niya tayo pinalaya? Through His body. Through the curtain. From sin. Paano? By His blood. So pagkatapos niya tayo ngayong lininis ng kanyang dugo, ito na yung resulta. Ginawa niya tayong kaharian ng kanyang mga sacerdote. So anong response natin? To Him be glory. Forever. Walang glory yung nagbibigay ng Bible study, walang glory yung mga pastor, mga leaders, kung sino-sino. Ang glory talaga doon sa nagmahal, tumawag, tapat, nagligtas, nagpalaya sa atin. At yung papuri na yan sa kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. So dito ngayon yung natatapos yung ating inner veil. Meron pa kayong time o wala na? 10:15. Tuloy muna tayo sa Ark of the Alright. Covenant. Ark of the Covenant na hindi details. Pagkatapos ng priesthood ministry ni Jesus next week, ibabalikan natin ito. So bali foundation lang itong Ark of the Covenant ngayon. So umpisa ulit tayo kay Kuya Pipes. The Ark of the Covenant. At the very center of the western square of the courtyard was the Ark of the Covenant, Mhm. which contained the Ten Commandments, Hebrews 9 verse 4, or the law of God that condemns the world universally, Romans 3:19. Fortunately, above the ark was the mercy seat, Hebrews 9 verse 5. Na hindi, ang linagay ko dito kanina, tas hindi ko na-save, by the mercy of God. Kasi hindi tayo gumagamit ng mga fortune. Pero pwede rin, pero okay lang. So by the grace of God, by His mercy, although we are condemned sa sarili natin, I-edit mo na mamaya. above the ark was the mercy seat. Ano yung mercy seat? Covering. Diba? Kaya nga, linigtas na tayo ni Lord, pero nakakasala pa rin tayo. So ngayon, si Jesus as our high priest, siya yung ating defense lawyer against the accusation of Satan, the enemy. Okay? Ito yung tunay, oh. Kuya Payers. Dali, ha? End ko muna to. Nandiyan kanina si Sister Daisy, nawala na ulit. Baka mahina yung ano. Kita nyo? His mercy. Pinalta mo na. Ayan na. By His mercy. Kasi yung mga lumang pang presentation yung rini-review ko muna. So anong nakalagay sa Romans chapter 3 verse 19? Na tayong lahat ng tao sa mundo ay guilty sa harap ng Panginoon. Yan yung justice ng Panginoon. So di ba magkaiba yung justice, mercy, and grace? Yan lahat kahit magkaiba, nangyari sa Panginoon. Kaya yung tinasabi natin na our awesome God, wonderful God, magiging wonderful siya dahil dito sa tatlong ito. Na pag ginamit natin sa tao, application ng tao, mercy, grace, and justice, hindi pwede. Siya lang talaga ang gumawa niyan. Saka yung idea na mas mababa ang law kaysa sa grace, parang hindi ka tanggap-tanggap yun. Hindi pwede. Kung gagamitin natin yung teaching ng misunderstanding ng mga Hudyo na by keeping the law they will be saved. Tapos
tinanggal na nga yan dito sa New Testament. Hindi talaga yan tinuturo ng Old and New Testament. Kaya lang meron mga concept na ganon. Hindi pwede. Kasi the Ten Commandments and the grace of God points to the same being, si Jesus. Yung sinasabing, I will write my laws in your heart, hindi niya Mhm. crucify eh. Inilipat niya yung kautusan dati sa bato kasi nga kailangan ma-communicate ng Panginoon sa mga tao yung material thing eh, literal thing. Oo. Sa New Covenant, Everlasting Covenant, hindi na sa Inilagay bato, sa inilagay puso. Grabe. Anong sinulat niya sa puso? Yung sinulat din niya sa bato. Kaya no need na mag-debate kung hindi pag-aralan lang talaga natin ang paano tayo linigtas ng Panginoon. At dun sa kanyang kaligtasan, kasama ang awa at hustisya. Ang awa, linigtas niya tayo. Hmm. Ang hustisya, hindi niya tayo pina-excuse sa ating kasalanan. Tayo ay pinatay kasama ni Kristo. Amen. Siguro sa mga ngayon lang naka-attend, paano nangyari yon? Pwedeng pabasa, Kuya Pipe, sa 2 Corinthians 5:14. Oh. For the love 2 of Christ Corinthians constraineth 5:14. us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. If one died for all, then all Died. died. Yung 2 Corinthians 5:14, lagi lang natin naririnig yan yung first part, yung the love of Christ constraineth us. Pero yung karugtong nun, hindi masyado nabibigyan ng emphasis. So Oo. dito, makita natin na dito sa mercy seat, nandyan yung 10 Commandments, pero ang tawag ng covering is mercy. So nandyan talaga yung justice and mercy. Wow. Grabe, ano? Hebrews chapter 9 verse 5. Nandyan yung mercy seat. Ituloy natin. Balik ko na doon sa, ano ha? Ay, hindi, dito na tayo. Okay na ito, no, mga kapatid? Kumbaga, Oo. kumbaga yung grace ng Diyos, turuan tayo to hate sin, turn away from sinning, and to say no to sin. Mhm. Tama. Yung righteousness by faith. Oo. Ngayon, bakit no to sin tayo? Because we are already dead to it. Romans chapter 6 verses 1 to 3. Diba? So, sa Romans chapter 6 verses 1 to 3, Titus chapter 2 verse 11, verse 12, tinuturuan talaga tayong no to sin. Kasi nandito na si Jesus sa puso natin eh. Nandito na yung 10 Commandments sa puso natin. Ayaw na natin gumawang magkasala kasi ayaw natin ibaliwala yung sacrifice ni Jesus sa kanyang sariling buhay. Sabihin Kaya, na wala na daw ang 10 Commandments. kasi Inako na daw. yung idea na nawala yung 10 Commandments at pinako, ano kasi yan, yung syempre for 1,260 years walang Bible mula 538 to 1798. So merong revival and reformation ng 15th-16th century. So na-revive yung Bible pero hindi pa buong liwanag. Ngayon itong pinako yung 10 Commandments, bunga yan ng mga taong naniniwala din sa Diyos, kaya lang ang inabot lang ng liwanag, ang inabot lang nila ng liwanag yung teaching ng dispensation, na akala nila ang tao sa Old Testament ay maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod ng utos ni Moises. Kaya sabi nila, praise the Lord, dito sa New Testament by grace. Pero pag meron tayong mga kakilalang ganon, huwag tayong maging mainit sa kanila, huwag tayong maging prejudice sa kanila kasi yun pa lang ang naabot nila. Ako nga, mas matindi nun. Hindi nga ako umabot niya. Ang akin noon, pag hindi ka sumusunod ng 10 Commandments, wala kang talaga. Mas malala yung karanasan ko ng panahon. Kaya salamat ako sa Panginoon. Walang kaligtasan. Kaya naintindihan ko yung mga sinasabi ng mga iba. Kaya yung iba nagdidebate. Ang katotohanan, hindi yan masosolve sa debate. Because the truth will stand by itself. Kailangan lang talaga mag-aral. Tsaka by the grace of God, yung mga approach natin, kasi kahit totoo yung sinasabi natin, pag ang wordings natin is not seasoned with salt, alam naman natin yung salt,
Pangtimpla yun eh. Ano ang pangtimpla sa atin sa ating kasalanan? Para ma-neutralize tayo. Bakit ginawag tayo ng salt ni Jesus? Kasi yung gospel is preservative. So pag sinabi ni Jesus na you are the salt, sinasabi ni Jesus, makasalanan kayo, pero meron na kayong libadura ng langit. Dati yung libadura nyo, yung yeast nyo, self-exaltation. Oo. Oo. Ngayon, ang yeast nyo ay yeast ng langit, growing in Christ and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Galing. Oh, Mm. so hindi tayo magiging prejudice sa mga tao. We will teach them rightly divide the word of God in season and out of season. Okay? Tuloy tayo? Tanong, Sige, sige. ano naman yung understanding na kumuha yung Matthew 23:23 Mm, na ina-address dito ni Jesus Christ yung mga Pharisees at Sadducees mm. na ito ay nangangahulugan na talagang mas mataas yung grace kaysa sa law. Matthew 23:23. Oo. Parang narinig ko na yan ah. Hindi, para alam natin i-address to. Ano yan eh. Pero nandun din kasi ang sagot eh. Nandito rin sa Bible verse. Nga lang, ang nabibigyan ng diin, dahil ang ina-address ni Jesus Christ dito yung Pharisee at Sadducees, yung mga legalista, talaga ang dadating. Parang mas mababa yung law kaysa sa grace. Kasi Mm. mga legalista yung kausap niya eh. Paano natin balance to? Para hindi tayo malito, alam mo, binasa tayo ng verse kagaya ng Matthew 23:23. Oh. Titingnan natin yung context, yung pretext, ano ang theme ng chapter na yan. Mm. Ang theme ba niyan ay tungkol sa kautusan na tinanggal? Hindi. Ang theme dyan, ina-address ni Jesus yung mga reliyosong tao na walang connection sa kanya. Mm. So hindi nila alam yung ang meron lang sa kanilang value yung Ten Commandments na galing doon kay Moises na yun nga ang orientation nila. Mm. Pero yung biyaya ngayon ng Diyos, hindi nila nakikita. Kaya yung attitude nila sa mga ibang tao, sa mga hintil, sa mga Samaritano, meron silang prejudice kasi itong mga taong to hindi nagpatuli. Itong mga taong to hindi sumusunod ng utos ni Moises. Kaya yan ang sinabi ni Jesus. Yan din ang tawag na workshop talo. Oo. So ang problema dito sa verse na to is not about the law. Ang problema is how these people use The law. the law. Okay? Walang problema sa law. So ganun din tayo. Ating kukontrahin sila sa ating pananalita, sa ating approach sa kanila, sa ating mga gestures na kasi kung minsan pag meron tayong alam na katotohanan at may kumontra, nagre-react kagad tayo kasi normal yan sa atin eh. Biktima tayo lang, walang excuse dyan. Pero as we grow in Christ, matututunan natin i-approach na ito pala ang kailangan. No? Parang ako lang. Kasi kung intindihin natin yung Bible, ang keeping the law are my two sides. Yung self-keeping na without faith at with faith. Kung self-keeping na without faith, yun ang mga negative. Nabasa mo kay Paul, negative siya about sa law. Pero merong mga part naman ni Paul na true faith, positive ang mga kanya. Kaya two ways yan. Yung self-righteous or true faith or legalism or non-legalism. Kasama ng obedience dyan. Yan. Thank you, Brother Lowen. In other words, mga kapatid, pag binasa nyo yung sulat ni Paul, either for churches or for individuals, ganito yon. Lahat ng sinulat niya doon, puro na yan review kasi nag-preach na siya ng verbal eh. May mga situation lang kaya sumulat na naman siya ulit. So kung babasahin nyo, kung papasinin nyo laging una niya yung gospel, kagaya ng Romans, gospel muna, gospel. Ngayon, pag ginamit yung law keeping para idagdag doon sa gospel, dyan, bagsak yan. Pero pagdating ni kagaya niyan, yung Romans chapter 1 hanggang chapter 11, puro yan gospel. Pagdating ng chapter 12 hanggang 16, application. 6 chapters, puro Christian living. Grabe.
So, linalagay lang ni Pablo. Kaya nga, by the grace of God, kung pag-aralan natin, yung mga tao. Ang problema kasi, tayo o yung mga ibang tao sa ibang denomination, kung ano kasi yung linakihan na natin na teaching, parang ayaw na nating baguhin kasi maninibago tayo eh. Kagaya niyan, bigyan ko kayo ng example Example, pero patutuloy pa rin tayo dito. Yung Christmas, kahit anong gawin natin na alam natin na hindi December 25, pag marinig mo yung tugtog, yung mga memory, nandyan pa rin parang kasama na sa pagkatao natin eh. Nandyan yung lungkot, nandyan yung saya na naalala mo nung panahon na ganito Parang ganyan. natamaan ako niyan ah. Lahat tayo. Kaya kahit nalaman na natin na 7th month of the year, Jewish calendar, biblical calendar, parang hindi pa rin nagsisink in sa mind natin yung 7th month, yung between September and October, yun yung birthday ni Jesus. Nasanay lang tayo na hindi December 25 si Jesus. Pero pag pinakita ng Bible kung anong birthday talaga ni Jesus, hindi rin natin matanggap-tanggap. Pero sige na lang. So yun ang point ko dyan, na kung ano yung linakihan natin, parang ang hirap. So ganun din dito, kaya pag pinag-aralan gusto natin makilala si Jesus sa New Testament, pag-aralan natin bakit lagi siyang tinatawag na High Priest, the Lamb of God, the Water of Life, the Bread of Life, the Light of the World. Puro sanctuary terminologies. Tuloy natin to. Sino yung last nagbasa kanina? Kuya Pipes? Ako naman. Oh. Only once a year, on the annual Day of Atonement, would the high priest enter into the most holy place. Before he did, however, he had to offer a bull as a sin offering for himself and make atonement for himself and his house. Leviticus chapter 16, verse 6. He also had to bring incense within the veil before the presence of the Lord, that it should provide some barrier between him and the direct presence of God. He did this before sprinkling blood on the mercy seat for himself and for the people's sins committed in ignorance. Leviticus 16, 12 to 14, Hebrews 9, verse 7. So bago siya maglalagay doon ng dugo, siya mismo gagawa din para sa kanyang sarili. Kaya si Jesus, ang great high priest natin, pag-aaralan natin yan next week, ang great high priest natin, kasi hindi siya kumuha ng dugo ng animals. Yung sarili niya mismong buhay. Itong mga priest dito sa Old Testament, dugo ng animal. So kahit saan natin basahin yan, yung mga dugo ng animals doon sa Old Testament, imposible talagang magtanggal ng kasalanan. Kaya hindi natin pwedeng ituro na doon sa Old Testament, panahon ni Moses, doon sila patatawarin. Hindi. Yung ginawa nila doon sa Old Testament, nagpo-point out papunta dito sa gagawin ni Jesus para sa buong generation ng angkan ni Adan. The blood of goats and bulls is not possible to take away sin. Okay? Tuloy, Kuya Pipes. While the priests entering into God's presence was an actual event, the daily and yearly sacrifices, with their application of blood before the veil, or daily, and on the mercy seat, which is yearly, never actually took away sin. Yan. The Holy Spirit indicated that the way into the holiest of all was not yet made manifest while the first tabernacle was still standing. Okay. Diyan sa Hebrews chapter 10, verses 1, 4, and 11, in-emphasize ni Pablo diyan na basahin nga natin yung verses 4 tapos verse 5 para magkaroon tayo ng picture. Hebrews chapter 10, verses 4 and 5. Basahin ko na ba? Sige, Oo, sige. Pwede ka na pala eh. Sapagkat di maaring na ang dugo ng mga baka at mga kambing ay makapaglaalis ng mga kasalanan.
At ang pagpasakop niya sa sanglibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit ang isang katawan sa akin ay hinihanda mo. Yan. Doon mismo sa pagkatao ni Kristo. Doon inihanda ng Diyos ang ating kaligtasan. Kaya yung mga dugo ng mga kambing, mga baka, yung mga hain doon, wala yung merit, walang power magpatawad sa ating kasalanan. Yun ay kaya tinatawag na anino. Kaya pag nabasa niyo anino, shadow, example, that was the shadow, example, figure of salvation in Jesus Christ. Hindi shadow of building, mga kapatid. Liwanagin natin yan, ano? The body that thou hast prepared for me. Anong body? Yung humanity. Yan yung sinasabi ni Jesus doon na, destroy this temple and I will raise it up in 3 days. Yan yung kanyang humanity. Okay? So, Atinets. Tuloy. Ah, But Christ came as high priest of the good things to come, with a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is not of this creation, not with the blood of goats and calves, but with his own blood. He entered the most holy place, heaven, once for all, having obtained eternal redemption. Hebrews 9:11 and 12. yan. So, sa sarili niya mismong dugo, hindi siya gumamit ng iba. Kasi siya nga yung tinutukoy ng law of Moses, siya yung nakalagay doon. So, yung reality ng ating kaligtasan, pagpasok niya doon sa most holy place, siya yung ating tagapagligtas at siya ngayon ang ating mataas na saserdote. Ano? So Christ is not only our Savior, He is also our High Priest. Siya yung namamagitan sa atin kasi meron tayong accuser sa atin day and night. Pakituloy, Atinets. However, after Jesus offered one sacrifice for sins forever, he sat down at the right hand of God. For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. Hebrews 10:12 and 14. Okay. Tatlong bagay dito ang dapat natin makita. Isang beses lang dapat i-sacrifice si Jesus. Kaya dito sa sacrifice niya, pag rineject pa ito ng tao, wala nang hain na natitira sa verse 26 yan. Ano? If we sin willfully after we receive the knowledge of truth. What knowledge of truth? Diyan sa verse 14. By one offering, He has perfected. Oo. So yung ating Christian living ngayon, yung ating sanctification, ang foundation niyan doon pa rin sa ginawa ni Kristo. Amen. Hindi yan sa ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Kaya meron mga nagtuturo, mag-vegetarian tayo, mamuhay sa bundok para nandiyan yung banal na espiritu, hindi tayo kakain ng karne. Ginagawa natin ng Holy Spirit na co-redeemer. Ang Holy Spirit, He will just bring and produce the life of Christ sa mga believers para maging witness tayo ngayon ng gospel. Maliwanag po ba yan, mga kapatid? Amen. He has Liwanag po. perfected forever. So hindi natin mararanasan yung perfection ngayon, pero sa tingin ng Diyos, we are already perfect in Jesus Christ because of His life and death and resurrection. Okay? So, si Sister Eda, Brother Lowen. There is therefore no condemnation to the person who has subjectively joined himself to the body of Christ. Romans chapter 8 verse 1 yan ha. Sige, pabasa ng comment natin. The Ark of the Covenant. Oh. While the Ten Commandments, which were contained in the Ark, condemned the whole world. Romans 3:19. All the positive and negative righteousness and justice demands of the law were met in Christ. Yan. Kaya sinabi ko kanina na hindi ito yung foundation lang yung pinag-aaralan natin dito ngayon ng Ark of the Covenant. Pag-aaralan pa natin kasi ano yung nandun sa loob ng Ark of the Covenant. Siyempre, alam natin 10 Commandments. Tapos,
Ano yung Ten Commandments doon? Ano ba talaga yan? Yan ang mga pag-aaralan natin after next week. Next week, pag-aaralan natin yung priesthood ni Jesus. Ano? So ngayon, yung positive demand na hinihingi ng righteousness ng kautusan, kailangan mamuhay tayo ng matuwid para mailigtas tayo. Nagkasala tayo. Hindi na tayo namuhay ng matuwid. Kailangan natin yung hustisya ng kautusan. Anong hustisya ng kautusan? The soul that sinneth, it shall die. So paano tayo mamamatay at kung patayin tayo, wala na. Yun na yun. Doon kasama tayo ni Kristo. Mababasa niyo yan, Ephesians chapter 2 verses 5 and 6. Lagi na natin pinag-aaralan yan. Kasama tayo, binuhay tayo, at binangon tayo, at dinala tayo sa langit kasama ni Kristo. Kaya, doon kay Kristo, righteousness and justice, natupad sa buhay niya, tinanggap natin si Kristo ngayon, narinig natin itong message na to, wala na tayong condemnation. What we have is the life of Christ. Amen. Okay? So ngayon, last part na ito, ipabasa natin kay Mr. Eda. Okay. Which part? Ito, yung comment dyan. Walking? Magano pa kasi. Recap. Oo. Okay, ano naman so yun na lang bro. To recap, the Western Square ministry of the Levitical priest prefigured the heavenly ministry of Jesus Christ upon his ascension to heaven after the resurrection. Unlike his earthly mission, which included the reconciliation of the entire human race to God, Christ's heavenly ministry is that of a priest representing the people of God. Christ can present as a perfect in him, Colossians 1:28. Only those who have received the gift of his righteousness, which qualifies them for heaven. Amen. So ngayon, punta tayo dito sa isa sa mga Christian writers na popular sa iba at ayaw ng iba. Anong sabi niya dito? The cleansing of the temple, Jesus was announcing his mission as the Messiah, entering upon his work. That temple erected for the abode of the divine presence. Ito yung sanctuary doon sa kay Moses papunta sa tinayo ni Solomon, was designed to be an object lesson for Israel and for the whole world. Babasa natin to kay Kuya Rapi. Raps. Sanctuary revealed the fall and restoration of man. In Adam, humanity's sin was defiled by sin and condemned to death. In Christ, the same humanity was reconciled to God, cleansed from all defilement, and justified to life. Through faith in Christ, sinners experience salvation. Romans 5:18. Yan. Yung pula, yan yung nature natin na by birth. Yung blue, yung ginawa ni Jesus, the same humanity tayo, doon kay Kristo, we are cleansed, we have been justified. Yan ang mga objective truth ng mga nangyari sa atin kahit nung hindi pa tayo nabuhay. Nung lumabas tayo dito sa mundo, at kaninang umaga pag-pray ko, parang sabi ko, what a privilege, a blessing na yung sa sarili ko, ako lang nakakaramdam nito, na dito ako, ito yung nararamdaman ko. Although, meron tayong common experience, pero kanya-kanya tayong experience. Nakikita ko ito dito ngayon. Ako lang nakakikita ngayon. Yung unique ang ating buhay, ano? Meron tayong uniqueness ang bawat isa. So dito ngayon, itong pula at blue, nangyari kay Adam, negative, nangyari kay Christ, positive sa atin, magiging sa atin ngayon by faith. Doon kay Adam, ang posisyon natin kay Adam is by birth. Ang posisyon natin kay Jesus is by faith. So pag na-preach itong gospel as a demonstration all over the world, pipili ngayon ang tao, tatanggapin ko ba ito totoo? Ano? So ngayon, ipabasa natin to kay Ate Nets ito na yung conclusion ng study natin ngayon. Ate Nets, pwede pabasa, 6 lang naman to eh.
This is the good news of the salvation and the truth of righteousness by faith. All these were revealed in the sanctuary model given to Moses. Mhm. Number one, the sanctuary was where God met sinners. Mhm. Today, he meets us in Christ. Yan. Number two, the sanctuary was where God revealed himself to sinners. Today, he reveals himself to us in Christ. Number three, the sanctuary was where God dwelt with sinners. Today, he dwells with us in Christ. Yan. Pag may mga chance kayo, tingnan nyo yung mga verses dyan, ano? Doon sa review, replay, pwede nyo i-post ito, tingnan nyo, isulat nyo yung mga, i-check nyo. Para makita natin na, ito ba talaga? Kasi pag nakita lang natin dyan, maganda, pero ang mas effective sa actual na buhay natin pag nabasa natin sa Bible, ano? So, tatlo yan. Ito, pakituloy Ate Nets. Number four, the sanctuary was where God spoke to sinners. Today, he speaks to us in Christ. Number five, the sanctuary was where God accepted sinners. Today, he accepts us in Christ. And number six, the sanctuary was where God forgave sinners. Today, he forgives us in Christ. Nakita niyo yung contrast? From shadow, Amen. pattern, to reality sa ating experience doon kay Kristo. Thank you, Ate Net, sa pagbasa. Ngayon, the sanctuary was given by God to the Jews kasi nga sila yung lumabas galing sa Egypt na wala na silang alam tungkol sa Panginoon for 430 years as a visual aid of the whole plan of salvation in Jesus Christ. Since it revealed both Christ's earthly mission, that is the gospel, his birth, life, death, and resurrection, as well as his heavenly priestly ministry. Naniniwala ba tayo mga kapatid na yung message ng sanctuary ay mahalaga pa rin ngayon dahil ito ay tumutukoy kay Kristo at si Kristo ang maituro sa buong sanlibutan mula sa atin at papunta sa sanlibutan. Okay? So, Amen. dito natatapos ang ating pag-aaral ngayong gabi. Ang ganda. Meron ba kayong mga comments or questions or non-violent reactions? Ano? Kuya Epe, Tanong po. Go ahead. Question si Brother Lowin. regarding sa Hebrews 8:13, kasi minsan parang na misuse ng iba eh. By calling his covenant new, he has made the first one obsolete, and what is obsolete and outdated will soon disappear. Kung basahin mo yung chapter, ito na covenant, ibig sabihin yung sa Songtare. Pero yung iba, gamitin yung covenant sa law daw sa Mount Sinai, na obsolete na yon. At ngayon, iba na. Parang hindi, kasi sa akin, binasa ko whole chapter, it's about the covenant sa pagpatay ng hayop, is now it's Jesus Christ. Tingnan natin itong problema. Tingnan natin itong problema ng covenant kung saan talaga ang problema. Ano? Sa verse 9 ng chapter 8. Para makita natin anong problema sa covenant na ito kasi doon tayo nalilito sa old and yung term na old and new covenant. Pero yung old covenant hindi yan about time. It's about our status, yung ating nature. Tingnan natin yung verse 9 ng chapter 8. Anong sabi diyan? Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. Bakit daw? Because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord. Ang problema hindi sila nagpatuloy sa covenant ni Lord. Ang ginawa nila, sa halip na paniwalaan nila, tanggapin nila yung word ni God, nagtiwala sila sa sarili nila. Sabi na, Lord, everything that you say, we will do. Yan yung old covenant. Nangyayari din yan sa Parang atin. salvation by works. Oo. Na Lord, hindi mo kailangan magsakripisyo. Tutulungan kita. Ganon yun. Sabi ni Lord, hindi pwede.
Yung sinabi ko sa inyo, yun lang ang pwede magligtas sa inyo. Oh, kaya pag akyat ni Moses doon ng 40 days and 40 nights, pagbaba niya, anong sabi ng mga tao? Aaron, gusto namin, kasama namin ang Diyos. Kaya gusto namin may Diyos-Diyosan. Oh. So ang problema hindi doon sa, pag nakakita natin yung Old and New Covenant, yung New Covenant, hindi yan brand new na nagbagong isip na Lord, ay, failure yung ginawa ko sa Old Testament. Gagawa ko ng bago, by grace ako dito ngayon, kay Kristo hindi. Yung New Covenant, ang other term niya sa Bible, everlasting covenant, original covenant. Ngayon, para ma-introduce ng Panginoon ang New Covenant sa kanila, padadaanin muna sila sa experience nila na hindi pala nila kaya. Example ng Old Covenant, dito sa New Covenant, sa Bagong Tipan. Sabi ni Peter, Lord, o sabi ni Jesus, kayo, darating ang oras na itatakwil niya ako. Anong sabi ni Peter, tsaka yung mga alagad? Lord, hindi mangyayari yan. Ibabaw ng aking bangkay, Lord. Over my dead body. Kamatayan hindi kita iiwanan. Ang kanta ni Peter that time, "Oh Jesus, I have promised to serve thee to the end." Grabe, ano? Parang narinig ko na yan Oh. Yan ang Old Covenant, yung first stanza. Yung third stanza, "Oh Jesus, thou hast promised." Yun ang eternal covenant. Kasi sa lahat ng pangako, Diyos lang ang tumupad at nakatupad at tumutupad. Mhm. So tayo, ano lang tayo, mga tagatanggap lang tayo ng biyaya at ng pangako ng Panginoon. Mhm. Kasi kahit kay Enoch tsaka kay Moses, through faith naman yun eh. Oo. Ang nangyari doon sa Sinai, parang ginawa lang ang Diyos na parang helper na Oo. sila ang gagawa, tas kuwan lang ang Diyos, parang helper kung di nila kaya, which is mali. Background. Ang tama is, through faith, anong sabi ng Diyos, papasukin sa puso natin para siya ang gagawa para sa atin. Correct. Mhm. Lahat ng Panginoon. All of Christ. Oo. Wow, ganda. Thank you, Brother Lowen. Praise the Lord. Oh, sino pa? May comment? Si Ate Sister- Nets. Ha? Yeah, Ate may Nets? tatanong lang po ako. Oh, may Di tanong daw ba si Ate Nets. sabi natin, lahat ng sacrifice ng yung mga dugo ng hayop, hindi yun ng walang merit. Oo. So, paano nagkaroon ng kaligtasan yung mga tao sa Old Testament? Mhm. Maganda yan. Yung tanong. Ano? Naligtas? Kasi kung lahat po nung ginawa nila, lahat ng sacrifices na ginawa nila sa Old Testament, kasi hindi ba wala pa naman, hindi pa Napapako si Kristo. nabuhay, nagkatawan tao si Kristo. So Oo. kung walang merit lahat ng ginawa nila, nangangahulugan ba yun na walang kapatawaran yung mga naging kasalanan nila? Verse Okay. 14. Basahin natin yung Genesis chapter 3 verse 15. Mhm. I will- Genesis chapter 3 verse 15. Mhm. Anong sabi dyan? And I will put enmity. Mhm. Sige, go ahead. I will put enmity between the woman Between man and Between seed. your offsprings and Sino yung offspring ng woman dito? Jesus. Si Jesus. Di ba? Paano natin nalaman na si Jesus? Punta tayo ng Ephesians chapter 2. Magandang tanong yan natin, Nets. Praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 16.
Ephesians chapter 2. Anong sabi diyan? Verse 16. Ah, And in this one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. anong ginawa doon sa cross? Yun ang isa. Reconcile. Hmm. Hmm. Meron siyang ginawa doon sa cross. He slain, Reconcile. he slain the enmity. Aling enmity? Yung nasa flesh. Kasi ang tinutukoy ni Pablo dito, yung division ng mga Hudyo tsaka Hintil, pareho na sila Kristiyano ngayon. Yung mga Hintil naging Christian, yung mga Hudyo naging Christian. Pero nandyan pa rin yung mind ng, mga Hudyo yan, mga Hintil yan. So, para magkaroon ng peace, ng kapayapaan yung dalawang grupo, pinopoint out ni Pablo dito na sa pamamagitan ni Kristo, tinanggal niya na yung alitan. Anong alitan? Yung ilalagay, yung ipinangako ng Panginoon sa Genesis 3:15. Alitan between Satan and God, doon yun nangyari sa cross. Diba? Ano pa? So ang kaligtasan nila doon lang mismo sa dugo sa buhay ni Kristo. Yung sa Old Testament, basahin pa natin. Romans chapter 3 verse 24. and 25. Ang ano ko dito, Revelation 13:8. The lamb slain from the foundation of the world. Yeah. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by his blood through faith to demonstrate his righteousness, because in his forbearance God had passed over the sins that were previously committed. Yung previously committed dyan, yan yung sa Old Testament by God's forbearance. So sa Old Testament, ang kaligtasan nila doon, yung pangako na darating na tagapagligtas. Kaya nga shadow, yung mga dugo na mga hain, mga handog, yun ang shadow, yun ang example ng darating na tunay na yung dugo mismo ni Kristo. Kaya walang merit yun. Ano? Sayang pala yung effort nila noon. Hindi naman. Sayang yun. Lahat yan kasi tumutukoy kay kay Kristo. Oo. Kasi pag sinabi natin na sayang yung effort, magiging mas vain ang dugo ni Kristo, kasi nagbuhos pa siya ng dugo na pwede din naman pala magligtas yung dugo ng hayop. Nakuha natin? Bali, Object true, lesson yun. bali, Object true faith lesson. pa rin yun. Okay. True Oh, faith so sa yung mga- dugo ng hayop, yun ang para sa future kay Christ. True faith Yan. pa rin yun. Object So yung lesson ginawa lahat nila yan. paghain ng hayop, utos yun ng Panginoon, that was the work of faith. Okay? Ang sentro talaga ang Kristo, ang krus. Mula Old Testament hanggang sa New Testament, yung Old Testament looking forward sila sa cross. Tayo naman looking backward. Ang sentro si Kristo. Kaya iisa lang yung covenant, yung everlasting covenant. Anong gagawin doon? Romans chapter 11 verse 27. Basahan nga natin. Romans chapter 11 verse 27.
For this is my covenant with them when I take away their sins. Mm. May covenant. Sino yung them na tinutukoy diyan? Kino-quote niya ito eh. Oh, Tinutukoy niya Israel. yung mga Israelites, mga Hebrew. Hmm. I will make a new covenant. Ibig sabihin, yung original covenant ko na kaligtasan, ipapakita ko na sa kanila ngayon. Kaya nung sinabi ni Jesus doon sa cross, it is finished, yan yung fulfillment. Sabi ni Jesus, Matthew chapter 5 verse 17, think Hmm. not that I come to destroy the law and the prophets, I did not come to destroy but to fulfill. So yung tumutukoy doon ng mga services sa Old Covenant, si Jesus yung tinutukoy talaga doon. Yung binasa natin kanina, Luke chapter 24 verse 44, Hmm. sinasabi doon na from the law of Moses to the prophets and to the Psalms, Hmm. talking concerning me, yan na yung sinasabi doon. So, hindi sayang yung efforts nila, tsaka walang value yun kasi tumutuko yun sa pagdating ng Messiah, si Jesus. Si Jesus din talaga sa kanila, sabi nga natin, isa lang ang daan eh. Correct, So, oo. yung representation sa sanctuary, dahil ang tawag dito, naka-focus pa rin, o naka-point kay Jesus. So, talagang siya lang. Oh. Yan, oo. Siya rin yung naging kaligtasan nila. Oo. Mhm. Yan yung sinasabi ni Sister Eda, basahin natin, Revelation chapter 8 verse 13. 13 verse 8. 13 verse 8. Oo. Thank you, Sister Eda and Kuya Pipes. Revelation 13:8. Hmm. Ano sabi dyan? Revelation. Chapter 13:8. Verse 8. Oo. All inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names have not been written in the book of life belonging to the Lamb that was slain from the creation of the world. Mhm. Diba? There was a lamb slain from the foundation of the world. Ang ibig sabihin niyan, yung plan of salvation, hindi pa pumasok ang kasalanan, meron na panukala ang Panginoon. Yan yung everlasting covenant. Lagi kong ginagawa na illustration dito, narinig niya ito ng iba, ulitin ko uli, yung pagtayo ng shopping mall. Lalo na dyan sa Pilipinas. Pagtayo ng shopping mall, kasama yung tinatawag na backup generator. Kasi yung backup na generator, alam sa Pilipinas na talagang magba-brown out. Hmm. Yung mga taga-loob nando sa mall, nagsha-shopping, hindi nila alam na nag-brown out pala. Bakit? Kasi sa oras na pagpasok ng brown out, kick off kaagad yung switch ng backup generator. Automatic yun. Automatic. Parang walang nangyari. Yan, oo. Kaya buhay tayo ngayon. Bakit? Kaya kung minsan nagsiselos pa tayo doon sa mga itong sama-sama nito, pero buhay pa ito, mamatay na sana ito. May mga ganun tayo, di ba? Kasi ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, dapat mamatay na. Ay sabi naman nila, masamang damo, tagal mamatay. So, hindi natin alam ang panukala ng Panginoon kung ano sa individual experiences natin. Pero isa lang ang panukala ni Lord sa atin, na mamuhay tayo sangayon sa kanyang kalooban at makasama tayo magpakailanman. Mhm. Hmm. Amen. Oo. Meron pa? O next week naman. Meron pa ang comment yan, Sister Eda? Di ba yung sa covenant, di ba? Ah. Sa Old Testament, sinabi rin doon na, I will put the law in your heart, write it in your mind. Hmm. Mhm. Tapos, that I am your God and you are my people. Hmm. And tapos, your sins and iniquities will I remember no No more. more.
Yan. Inulit din yun sa Book of Hebrews di ba? Oo. Inulit din yun. So, it's the Okay. same thing. Mm. So, do sa First Covenant, kaya nga sinabi mo, yung what is the way of salvation do sa Old Testament? That those people should have to recognize God as their God. Kaya lang, ang naging problema is, yung sinabi mo kanina, na hindi sila tumupad sa covenant because they did not recognize yung God as their God. Kasi Oo. nag-deviate sila, gumawa sila ng image which is really yung bang ayon-ayon ng Diyos. Mm. So, yun ang pinakamalaking pagkakasala nila sa nakikita ko. Oo. Tama. By nature kasi, ayaw natin na parang kawawa tayo tingnan. Yung bang, Diyos na lang ba talaga ang pwedeng gumawa? Wala ba akong pwedeng magawa? Insulto kasi sa ego natin yung pangako ng Diyos Ngayon, para maging effective sa atin yung pangako ng Diyos, pahintulutan niya muna na yung pangako natin na gusto nating gumawa sa Diyos hanggang makita natin yung failure natin. Anak ko, palpak pala. Kaya si Peter, nung sinabi ni Jesus, Peter, do you love me? Do you agape me? Sabi ni Peter, you know, Lord, that the only thing that I have for you is phileo. Doon na-recognize na ni Peter na wala talaga siya. Pagdating ng Pentecost, sinong number 1 preacher? Si Peter. Kasi nawala na yung self-confidence. Pero nung nandun pa yung Lord, hindi pwede. Yan yung actually yung Old and New Covenant. Pangako ng tao versus pangako ng Diyos. Recognition God's shape of God, we will abide His will and guidance through the faith of the Holy Spirit. Yung Amen. will at guidance siya, hindi yung will natin at saka yung gusto natin. Kung hindi yung kalooban talaga ni Lord na pinapahayag sa atin ng banal na Espiritu. Thank you, Brother Lowen. Gusto din sila mangako sa Diyos Ha? Gusto din sila mangako sa Diyos Natataparin ko to, ganon. Paano? Ganyan yung nangyari sa rich young ruler. Nagre-reflect yan ng nature natin Lord, anong gusto mo gawin? Kasi ayaw natin, yung itong nature natin na mayabang, yung proud na sinful nature natin. Ayaw natin na magmukhang kawawa tayo. Ayaw natin na wala tayong magawa. Kaya merong kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. God help those who help themselves. Parang totoo. Pero pagdating talaga sa spiritual aspect, spiritual realm ng buhay natin, talagang zero balance tayo. Bankrupt talaga tayo pagdating sa righteousness. Kaya our only hope is, my hope is built nothing else but in Jesus' blood and His righteousness. Amen. Sa merit lang talaga ni Jesus Christ. Correct. Kaya. Amen. Okay? Dito na muna tayo Diyan si Pastor Jun Pastor Jun, good morning dyan. baka mahina yung ano niya, mahina Oo yung nga. signal, message na lang siya. Okay lang po. Okay to, laki ng boses Base na base yan Yan, magaling sa Bible yan. Hindi naman po. Si No comment Sister- ako dyan, no comment. Oo. Sister Daisy, good morning dyan sa Palawan. Good morning po. May signal si Sister Daisy Oo, malakas. Nabangan ko din yung yung IG, investigative judgment. Next week yun, next week. Bali, Friday morning sa inyo, Thursday night dito. Tuloy pa rin yung Wednesday night natin. Tuloy yung Wednesday. Tapos, kasunod, after The next one day. day. So 10:30 na. fairness dito. Wednesday, Thursday tayo. Sino yung sasama, Kuya Pipes, na sinasabi mo? Si Remuel. Ano yun? Remuel? Remuel. Wala siya ngayon
Wala nga eh. Sige. Sasama siya sa ano, mag-i-invite pa rin siya ng mga gusto By the sumama. way, sinong nag-invite kay Jasper? Welcome Jasper ha, ulit. Baka si Juan, Classmate ko yan. Okay. si Loweno, Sila Owen, oo. classmate sila. Ayos. Praise God. Parang nakakatuwa, no? Nagsimula lang sa 2 tao. Ayun namin. Palaki ng palaki ito eh. Maabot pa tayo ng 11 ah. Oo Oo. nga. Tingnan mo Tsaka kanina. ano, tsaka mga young blood ito mga kasama natin. Saka mga pastor pa oh. No, sila yung mag-ano nito, sila yung Ano na yung papatuloy niyan eh. patuloy nito. Hanggat Si may Lowen, linalagay ito, naka-record ito, linalagay niya sa YouTube para sa nilalagay mga sa YouTube. Ang galing nga, nandiyan si Lowen eh. Kaya Tayo, hindi natin- inuulit-ulit na lang eh. hindi tayo marunong mag Oo. Anyway, kung wala na, purihin ang Panginoon mga kapatid at dun sa mga makakapakinig kung kailan man nila marinig ito, ang biyaya, pagpapala, pag-iingat ng Panginoon ay sumatin lahat at tayo ay magko-close ngayon ng prayer. Hilingin natin si Brother Lowen, okay lang ba sa'yo ikaw mag-closing prayer? Sige. Let us pray. Our Heavenly Father in heaven, at salamat naman sa mga bagong ideya at kaalaman na binigay mo sa amin at ikinaloob mo sa amin, at sana ito'y ikalat namin sa gospel, sa sermon at sa Facebook, at sana dami makaintindi at ito'y lahat ay i-focus kay si Kristo at siya lamang at wala nang iba. At kailangan namin ng banal na espiritu na lalo pang maintindihan sa ibang mga tao at maintindihan pa namin marami sa mga sunod na mga panahon na mga bahagi po ni Kuya Ipe. At salamat sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo at sa gabayan ng banal na espiritu. Amen. Amen. Thank you, Lowen. Good morning, So, Jack. Good night. Maraming salamat sa inyo. Rafi, Ate Ng Nets. Panginoon. Ay, Oo. Oo. Thank you, Ate Nets. Bye-bye. At Maraming- see you again